Ilang beses na bago mamatay yung nandoon. Opo. Ako yung pinuntahan nun. Yung sumundo doon, ikaw ang unang sinundo. Oo. Ano sabi mo sa sumundo? Sabi ko, wag muna. Wag muna. Dahil maliliit yung anak ko. Mm-mm. Tapos maniwala kayo sa hindi ko kayo pinipilit. Opo. Nag-ano ko ng dasal ng Latin. Opo. Yung Cristo Salvame, Cristo Salvame de Jesus. Opo. Pactum Nostrum, Igosum, Combales. O nawala siya, nandito siya, kulay aso lang mata niya. Kaya nga sinasabi ko, kunin mo na lang ako na, ayoko na rito sa mundo ng mga tao. Mahirap dito gumalaw. Opo. Sa kalagayan ko. Bibilangin natin, nakikita mo pa po ba to, tay? Hindi ko nakikita. Hindi mo nakikita. Tay, 500 pesos po yan. Nasasalat lang po. Nasasalat mo lang. O, bilangin natin, tay. 1, 2, Salamat po, Diyos. 3, 4, 5, Salamat po. 6, 7, 8, Sana marami po kayo matulungan. 9, 10, 11, Salamat 12, po. 13, 14, Matitingnan na po yung 15. katawan lupa ko nito. 16, 17, 18, 19, Maraming 20. salamat po. Diyos ko po, maraming salamat po sa hulog ninyo dito. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Mga kababayan, mga kabarangay, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang buhay po sa atin lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ang Team Daddy Frankie mga kababayan, ay nandito po ang team ngayon sa Bataan, Barangay Imelda, Sitio, Batol, mga kababayan. At kung nagtataka kayo mga kababayan, ay may baka hindi pa nakakilala sa nasa bandang kaliwa ko. Siya po kuya rin namin. Ito po yung sinasabi ko na we are 5 brothers and 1 sister. At si Kuya Ed po ay nandito sa Bataan. At siya po ang nag-invite sa amin para pasyalan yung mga kabarangay niya dito, kababayan niya dito. At masarap sa pakiramdam na ganitong nangyayari, na kaming magkakapatid ay kahit maging sila, hindi lang po ako, maging ang aking mga kuya ay tumutulong sa Team Daddy Frankie at ina-assist tayo. At hindi lang sa pag-assist mga kababayan, sila rin po yung nagbigay ng accommodation, yung pagkain namin. Kaya thank you po kay Kuya Ed at saka sa kanyang butihing asawa, si Ate Arcelia. Salamat. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, ay nanaisin ko rin na mag-thank you sa ating barangay captain dito at saka sa mga kagawad. Lahat po ng mga nag-assist, tumutulong, nag-guide para sa kaligtasan ng lahat. So mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy at baka humaba masyado, diretso tayo at samahan tayo ni Kuya Ed doon sa inilalapit niya sa atin. Kuya, paki-assist kung nasaan po. Ayan. Ano yung tutulungan natin dito, Kuya? Lola o lolo? Lolo. Lolo. Sige. Sige, Kuya. Ingat kayo dyan, no? Bakit? Dito ang bahay nila. May sandok pa. Tao po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Nakikipaglaban. Nakikipaglaban. Sinong kalaban nyo po? Si kamatayan. Sa kamatayan. Huwag naman ganon. Pwede po ba kaming pumasok, Lo? Opo. Ayan. Sige, Lo, ha. Pasok po ako. Opo. Ayan. Iurong ko lang ng konti yung kurtina mo, Lo, para hindi madilim, no? Ay, ba't umiiyak na si Lolo? Dahil po iba may ko. Ha? Ito na po may balok. Hindi mo na maibaluktot yung kamay mo. Opo. Mata ko bulag na. Mata nyo bulag na. Bakit nabulag po? Wala man akong paggamot. Papatingin dyan. Gamot.
Wala nang gamot. Wala naman ako. Eh, ito, sa inyo po yata tulo, sandok, nandyan sa labas. Hindi naman ako makabili ng gamot. Hindi kayo makabili ng gamot. Wala akong pambili. Hindi naman ako Lo. makapag-buhay na. No, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Kilala niyo po ba ako? Hindi ko naman po kayo naiaaninag eh. Hindi niyo na ako naianinag. Nabubusisan ko lang kayo. Nabubusisan niyo lang. Pero naririnig niyo na po ba ang pangalang Daddy Frankie? Opo. Ay, salamat sa Panginoon. Sa YouTube yata yun. Sa YouTube. May cellphone po ba kayo? Meron po. Sa Tawag-tawag sa kay Abay. pagtawag sa Abay ko, kinukumusta ako. sa mga kapitbahay. Hindi po, sa abay ko, sa Pampanga, kinukumusta ako kung ano Ah. yung kalagayan ko. Abay, asawa. Opo. Nasaan po ba asawa nyo? Nasa Pampanga po. Ilan po anak nyo? Ano po yan, bali 7, wala na po yung 2, nag-asawa na eh. Bali yung kasama ko po rito, ano po kami, 5. 5 yung Bali, yung yung 3 maliliit, tsaka isang malaking babae, 4. Opo. So ang kasama nyo sa bahay na to, 5. Hindi po, bali 4 lang po kami. 4 kayo. Oh, dahil doon sila nakatira isa eh. Pero sa bahay na ito, ilan ang kasama nyo rito? Bali 4 po kami, 3 yung anak. 3 yung anak. Yung So gini- dito kayo nakatira. Opo. Ba't parang ang gulo po? Wala po kaming panggawa ng matinong bahay. Pagtyagaan na lang namin. Basta pag umulan, may masisilungan. Basta pag umaraw, may mapapamagihan. Maiba tayo, tay. Anong pangalan nyo po? Carlos po. Tatay Carlos. Opo. Ilang taon na po si Tatay Carlos? Magpi-59 na po. Buti Tatay Carlos, malakas pa yung pandinig. Malakas pa yung pandinig ni Tatay? Opo. Malakas pa. Nung kalakasan mo tayo, anong trabaho nyo po? Ano po ako, welder latero po. Ah. Diyan kay Jack Ilaya. Sa mga equipment, mga mga bako, Oo. mga cowl, dump truck, Oh. mini dump truck. Hindi ko na po kaya magtrabaho dahil nga bigla akong nagkaganito. Ilang taon na ulit si Tatay? Magpi-59 po sa Ados. Bata pa. Pero bakit ganun? Maagang... Hindi ko po alam. Tapos sadyang nagluluha po ba yung mata nyo o naiyak lang kayo? Hindi po. Talagang nagluluha po. Nagluluha. So ang sakit nyo po, ano po sakit nyo talaga? Sa atay po. Sa atay. Atay, tsaka creatinine, bato. Dapat sa ospital po kayo. Hindi naman, kaya ko naman eh. Hindi pa naman ako dialysis eh. Nilalabanan ko pa po, sir. Hindi po, hindi naman sa pag-dialysis. Kung ganyan po yung nararamdaman ninyo, Gusto ko lang po, yung ko po, yung paningin ko po, para makatulong ako sa mga anak ko. pero sa tingin ko tay, sa panahon na to, hindi muna yung pagtulong sa anak mo ang isipin nyo. Dapat ikaw muna ang tulungan ng mga anak nyo po. Eh nga pang mahirap eh. Iniwan nila ako eh. Ay, iniwan ka ng mga anak mo. Ba't mo naman nasabing iniwan ka tay? Di man ako pinapagamot, di man ako binibiling gamot. Asawa ko lang. Nasabi mo na ba yung... Alam ba ng mga anak Alam- mo yung ganyan sitwasyon? Oo, yung nasa Google, baka hindi po kayo maniwala kung ano yung sasabihin ko sa inyo, baka masya kayo eh. Bakit po? Hindi ka pa mamatay. Sinabi ng anak nyo yun? Pumunta kang highway, magpasagasa ka. Sinabi niya yun? Opo, Bakit ganun? napakasakit. Pinalaki ko sila, inaruga. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Maging dugo man ang pawis ko. Opo. Kasi ito yung sukli nila. Paano niya nasabi yun tay? Sarili niyang ama. Pinuntahan ako dito, inaway ako. Bakit kanya inaway? Dahil doon sa anak kong lalaking grade 6. Opo. Sabi ko, huwag na kayong maingay, may sakit ako. Parang awa nyo na. Opo. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa gigil ko, naganon ko siya nung batutang plastic na yan, inalis ko. Mm-mm. Nagkasugat dito, sinabi ko, sinakal ko. Diyos ko po, hindi ko sinasakay. Nanggigil lang ako kahit tanungin niyo yung bata. Oo. Yun naman sinabi ng bata. Matigas ang ulo namin eh. Nanggigil si Papa, kaya naganyan kami. Pero ano yung sinukli niya? Oo. Pinagmumura niya ako rito, nagtawag pa siya ng tsuhin niya. Pinsan ng asawa ko. Ano bang trabaho ng asawa niyo tay? Nangangatulong lang po Ay, ako, nangangatulong. babysitter. Sa totoo lang po, sir, marami na pong namatay
Dito, ang sakit kagaya ko. Malaban lang talaga ako. Malaban lang ho talaga ako. Hindi ako nagpapadaig. Ayoko pong magpagupo. Ang liliit ng anak ko eh. Ilang taon po ba yung bunso ninyong anak? 6 na taon po. Ay, bata Grade pa. 1. Tsaka sa bagay, sa edad nyong yan, tay, marami pang pwedeng mangyari kung maipagamot ka ng mga anak mong panganay. May mga libreng ospital naman po tayo, tay. Kaya nga sabi ko sa Diyos, sana may milagrong dumating. Sa totoo lang po, ito lang po ang puntahan ko yan. Diyan, papagabay ako. Tay, dapat tawagan mo yung asawa mo bago po mahuli ang lahat. Hindi, kausap ko po kanina. Sabi ko may bisita lang ako. Kasama ni Kagawad Alvin, kakausapin ako. Opo. Baka siguro ito na yung hulog ng langit sa atin para matulungan tayo dito. Pero tay, Kahit mata ko lang ang mapacheck up kung ano yung ano ko. yes tay, tay, mawalang galang na po. Pasensya na po sa sasabihin ko, no? Dapat makausap mo yung asawa mo para pumunta dito. Instead na alagaan yung iba, dahil may sakit po kayo, kayo muna alagaan. At pagka nadala kayo sa ospital, naging okay na, pwede na siya maghanap buhay ulit. Hindi po kami kakain, sir. Wala pong tumutulong. Gamot nga po, hindi ako mabili. Yung pa kayang pagkain namin, hindi po pwede pong huminto sa paghahanap buhay yung asawa ko, sir. Magugutom yung 3. Di baling ako na lang magutom, maglang yung 3, sir. Oo, Eh sir. paano ngayon yan tay? Sige, naintindihan ko po yon. Pero paano po yun tay? Eh ganyan na karamdaman mo. Hindi, gaya ko naman, sir eh. Hindi po tay, lalong mapapasama yung sitwasyon kung gaya hindi ka na nakakita dahil sa sakit mo tapos hindi na makagalaw. Lalong pabigat ng pabigat mangyayari. Kaya dapat sa ngayon, dapat punta muna dun sa public hospital kahit papano. Mabigyan po. Ayun nga po, sir, ang problema eh. Yung papuntang panlabas lang po, wala kami. Kasi papunta pang malayo, papunta pang Balangang Hospital, BGH. Kaya po, sir. Pero sir, hanggang sa kaya kong labanan ng kamatayan ko, lalabanan ko, sir. Tay, pag ganyan yung sinasabi mo po, nilalabanan mo yung sakit, opo, kailangan talaga labanan ng sakit. Pero kung lalabanan lang na hindi tayo mag-take ng gamot, ay mabilis ikaw patay. Walang mananalo sa sakit tay, kasi habang hindi ginagamot ang sakit, lumalala lalo. Kaya iniinom ko po, sir, yung sa loob ng katawan. Kasi nung nagpa-check up po kami nung anak ko, yun, kasama ko na yun nung nakarang taon, nung Mayo 5. Dito sa Balanga, kay Doktor dito sa may North Orani. Nagpa-check ako, nagpa-laboratory ako. Doon ko nakita yung mga tama. Sabi sa akin nag-check sa akin, alagaan mo ang sakit mo, nakamamatay yan. Opo. Yung bawal, Kaya nga po. yung bawal, wag mong gagawin. Opo. Ano niya sa akin. Oo. Ngayon, bigyan ako si reseta. Nakaano kami. Kasi binigyan ako ng mga kapatid kong pan-check up eh. Naka 3K yata kami. Pagdating naman po namin sa bilihan ng gamot, ako, Diyos ko po, maiiyak ka sa presyo. 21,000, saan ko kukunin yun? Diyos ko po. Hindi naman siguro agad-agad yon. Hindi, sabi po ng doktor, 1 buwan. Sa isang buwan, opo. O, yan, Ganun po talaga. Ayun po yung 21,000. Iinumin mo sa loob ng 1 buwan. Tapos babalik po ako kung ano yung naging Resulta sa atay. Doon pati sa creatinine. Opo. Ganun po talaga Ngayon kasi naman po, ang nangyari naman po, nabili namin, 1 lang pero yung 20 wala po. 1 lang. Opo. Ang pinapabili 21. Opo. Ang nabili nyo 1 1 lang. lang. So kulang pa ng 20. Isa ko kukunin po yun. Diyos ko. Talaga napakahirap pero no? Tapos wala na po yung sabi nila, lumapit daw ako sa kay Mayor. Opo. Paano ko lalapit nun? Diyos ko po. Sino makakasama ko? Tama po tayo. Kailangan lalapit po kayo sa mayor. Magsimula po kayo sa kapitan, kagawad, Ay, Diyos. mayor. Sasamahan ka po ng asawa mo at anak mo. Kasi, tay, Dati po akong barangay assistant chief opo, ng kapanahonan ni Bure. opo, Dapat doon, yung mga dating barangay servant na naglingkod, dapat tulungan naman nila. opo.
Pero tay, sa sitwasyon natin ngayon tay, marami talaga tutulong. Pero tayo po ang lalapit. Oo, totoo yun. Opo. Hindi Kaya naman po pwede sila- kayong pumunta sa ating butihing mayor. Kilala ko naman po ang mayor ninyo dito na napaka matulungin. Pero syempre, ang mayor, ang daming ginagawa rin. Oo. Pero pag kayo lumapit, hindi po kayo hihindian. Pahihindian. Di ba? Kaya kausapin mo yung asawa mo tay, ipagpaliban muna yung trabaho niya para matulungan kayo kaysa ganyan po. Pero nakakapaglakad pa po kayo. Pag nawala na po yung yung sakit nitong dalawang to, nakakapaglakad naman po ako kahit hanggang highway. Kasi Oo. sabi sa akin hindi pa naman yung bato mo. Mm-mm. Kasi mararamdaman mo ayan, tatay, kapag ka ikaw naglakad ng malayo, doon mo mararamdaman yung bato mo, pahina na. Mm-mm. Nakakalakad pa po ako Oo. hanggang highway. So, may paraan pa tay, may chance pa para magamot yan sugat. No? Kasi kung dyan ka lang tay, sasabihin mo lang na nilalabanan mo, isa lang po ibig sabihin yan tay. Wala. Hinihintay mo lang yung kamatayan mo. No? Sorry tay sa word. Ilang beses na ako sinusundo rito. Maniwala kayo sa hindi. Ay ba, sino sumusundo sa'yo? Ilang beses na bago mamatay yung nandoon. Opo. Ako yung pinuntahan nun. Yung sumundo doon, ikaw ang unang sinundo. Oo. Ano sabi mo sa sumundo? Sabi ko, wag muna. Wag muna. Dahil maliliit yung anak ko. Mm-mm. Tapos maniwala kayo sa hindi ko kayo pinipilit. Opo. Ko ng dasal ng Latin. Opo. Yung Cristo Salvame, Cristo Salvame de Jesus. Opo. Pactum Nostrum, Igosum, Mm-mm. Combales. O nawala siya, nandito siya, kulay aso lang mata niya. Mm. Hindi ko kayo maniwala kayo sa hindi. Opo. Tapos kinabukasan may namatay doon. Mm-mm. Alulong yung aso kong putol ng buntot. Opo. Sabi ko may kukunin. Mm-mm. Pag umalulong yun, alam ko na Mm. may kukunin. O may kinuha nga doon. Nadaanan nyo ba? May patay doon? Hindi ko napansin po. Pero tay, isa lang tatawagan natin. Sigad lang po. Opo, totoo At sigad po lang yun. po nakakaalam ng lahat, no? Opo, totoo. Sa edad nyong yan tay, malayo pa mararating. Sinabi nyo po. Kung pupunta ko po kayo sa pagamutan, tulungan kayo ng anak nyo, asawa nyo. No? So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung napakahirap na sitwasyon ni tatay. Lalong-lalo na sa kanyang nararamdaman ayon sa kanyang mga kababayan, malabo na po yung kanyang paningin at hindi na niya naaninag ang ating mukha. At ang pinakamasakit doon, sa hirap ng kanilang buhay, kung makikita nyo itong bahay nila, talagang wala ng ayos, wala ng linis. Gaya na sinabi ni tatay, dahil sa kahirapan ng buhay. Pero matutulungan sana si tatay ng kanyang mga anak. Ang problema po, mismo ng kanyang anak ang nagtutulak para magpakamatay na lang daw ang kanyang ama. At sinabihan pa raw ang kanyang ama na punta na lang sa highway at magpasagasa. So gaano nga po ba kasakit bilang isang ama na marinig mo sa iyong anak na yung anak mo'y pinalaki mo nung maliit pa halos, hindi mo padapuan ng langaw, pero ngayon lumaki na ay ganun ang maririnig mo sa kanya. Bagamat hindi natin alam mga kababayan ang punot dulo, sabihin man natin may pagkakamali ang magulang, pero hindi pa rin sapat na dahilan para sabihan natin ang ating magulang ng masasakit at masamang salita. Diba? Kung ano man ang katayuan, kahinaan, kakulangan ng ating mga magulang, gaya ng lagi kong nababanggit sa aking mga vlog, hindi po natin sila pwedeng sisihin. Hindi po mababayaran ang pagsilang natin dito sa mundong ibabaw kung hindi dahil sa kanila wala tayo. Kaya mga kapatid, kung ano yung mga gawa natin, sana gawin natin sa ating mga magulang habang nandyan pa. Tay, anong naramdaman mo nung sinabihan ka ng anak mo Sakit. na magpakamatay ka na lang daw? Sinarado ko na lang yung pinto. Sinarado mo na lang yung pinto. Ayoko.
Sinarado ko yung pinto, umalis ka na. Ano sabi ng nanay nung asawa nyo? Nagagalit siya. Pag uwi niya, sasampalin niya. Kaya lang sabi ko, wag na. Hayaan mo na. Yung anak nung yung yun, lalaki po yun. Babae po yun. Ah, babae yung nagsabi. Ang hirap pa nun, sir. Nag-asawa siya. Lahat binigay ko, nag-aaral. Kumakarating lang pala. Ah, nung nag-aaral pa siya. Hanggang siya nabuntis. Ang nakabuntis pa, sir. Ang trabaho. Ang pinakamasakit, sir, nung nanganak, ako pa rin. 10,000 ang babayaran nila sa ospital. Ako pa rin ang tumulong. Ako pa rin ang naglabas. Tapos susukli niya. Punta akong highway. Magpamatay ako. Panginoon Diyos. Sana yung konsensya nila. Yung isa, yung panganay kong lalaki, ilan na napundar na motor. 2, magaganda. Opo. Ibis na ako yung kasuhin kasi wala. Kagaya ngayon, linggo ngayon, sumahod yun, nagaling Maynila, nandito. Magpakita, bili man lang ako ng prutas sa saging. Samantalang nung sila, nung maliliit, sa totoo lang, kahit basura, pinulod ko, pumupunta ako ng tambakan ng basura sa Samal, sa Bukay, sa Urani, sa Hermosa. Opo. Mabuhay ko lang sila kahit na maging dugo man ang pawis ko. Pero ano yung sinukli nila sa akin? Andito ka ngayon. Andito, naghihintay ng kamatayan. Kaya nasabi ko sa kanila, pag ako naman ay gagantihan ko kayo, mumultuin ko kayo. Lagi akong mananaghoy sa inyo. Hindi ko... Tay, huwag mo na lang sabihin yung tay. Mag-pray ka na lang. Sabi ko lang yan, pero... Oh. Hindi ko kayang gawin yun dahil mga anak ko sila eh. Yun. Sobra lang sama ng loob ko eh. Kaya mo nasabi yun. Totoo po yun, tay. Ano't ano ang mangyari? Anak ko pa Hindi rin. matitiis ng magulang ang anak. Diyos ko po. Anak mo pa rin sila, no? Ah, ganun pala yung anak mong lalaki, may 2 motor. May trabaho sa Maynila. Maganda trabaho nun. 800 isang araw nun. Ay, yun naman pala, 800 per day. Tapos may motor pa, may hanap buhay. Dalawang Ba't ganun, tay? Ba't ganun kaya ang naging nangyari? Bakit hindi ka man lang nila mabigyan, matulungan? Lagi nila sinasabi sa akin, lagi mo kami pinapalo. Lagi mo kami pinagagalitan, minumura. Sabi ko naman, anak, umikutin nyo man ang buong Pilipinas. Walang magulang na hindi namalo ng anak. Tsaka walang magulang na namalo ng walang kasalanan ng anak. Nire-respeto ko lang kayo. Para bandang huli may respeto kayo, meron kayong takot. Kagaya kami nung maliliit kami, mas malulupit pa ako. Binibitin pa kami ng patiorek. Opo. Dinidisiplina lang, no? Pero ano ginawa nila? Itinanim nila sa isipan nila yun. Lagi nilang sinasabi yung binabanggit. Wala na akong magagawa, sir. Opo. Kung yun ang ano nila, yun ang karisma nila, wala na akong magagawa. Pero tay, huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Darating yung oras panahon, maiisip din ng mga anak mo pag nasagot na sila ng kanilang mga anak. Inabihan na nga sila, kailan pa kayo hihinang tawad dyan na tatay nyo. Kapag pantay na yung panyan, Opo. hindi kayong tawad, nakahiga na sa kabaong yan. Wala na. Hindi na kayo maririnig niyan. Opo. Kaya, ang pagmamahal sa magulang, iparamdam habang nandyan pa. Ano po? Hindi na niya maririnig. Magsisi man sila. Hindi ko na maririnig yun. Kaya ako naman, sir, di naman po ako takot mamatay. Bakit po kabo? Bakit po? Hindi na po ako magugutom. Hindi na po ako makakaranas ng mga sakit. Na umiiyak ako sa gabi. Hindi na po ako mag-iisip ng problema. Opo. Hindi na po ako mauuhaw. Doon na lang po ako sa Himlayan. Hindi po ako natatakot mamatay kung ikakaloob ng Diyos. Pero tayo, lagi ka bang umiiyak pag gabi? Pag inusumpong po ako, gusto ko po kasi makakita. Gusto mo makakita? Tingnan niyo po ito, wala na po ito.
Kahit ganyanin ko po yan, wala na. Ito na lang po, dumadamay na doon, malabo, maulap na po yan, maulap. Kung hindi po gagalaw si boss, hindi ko malalaman tao yan. Kayo po, kung hindi po kayo magsasalita, hindi ko rin malalaman tao kayo. Opo. Sino lang umasigas sa akin? Anak ko, yung grade 6, Ayun lang. talagang pagkain. Bibit-bitan ako, inumin. Pagkapon lang ako dito, nasa eskwela sila. Kung atakihin ako, sino tutulong sa akin? Nakakaawa yung kalagayan ni tatay, mga kababayan, no? Hindi ko alam paano ako magsisimula dahil sinabi ni tatay mismo na andyan lang daw sa mga kapitbahay lang din niya yung kanyang anak. At ang isang anak niya na may trabaho sa Maynila, 800 pesos daw per day. May 2 motor, no? So ibig sabihin tay, may mga trabaho pala yung mga anak mo. Isa sa Ecosone. Oh. Yung isang tumulong sa akin, buti, sa awa ng Diyos, nagbago na po. Yung nandun sa Gugo, binigyan po akong pambiling gamot. Tapos binili ako ng mga tinapay. Tay! Ay, Gaya na aking sinabi, huwag kang mawala ng pag-asa. Maaaring pagsubok lang po ito, no? opo, hindi naman ako bibigyan ng Diyos ng sakit na ganito kung di ko kaya eh. Tama. Tay, gaya na aking sinabi, ako po si Daddy Frankie. Kasama ang aking team, naka-video po tayo. I-upload namin to sa Facebook tsaka YouTube. Okay lang po ba? Wala naman po problema. Wala po. Para makita nila yung tunay na pagkatao ko. Opo. Sige tay, bigyan po kita ng pagkakataon para marinig nila, masabi mo yung totoo mong nararamdaman, baka sakaling maantig yung damdamin ng mga anak mo. Okay lang po ba? Sige, sabihin mo yung nararamdaman mo para sa mga anak mo. Alang sa mga anak ko, huwag nilang laging isa-isip yung pinapalo ko sila. Naging malupit ako sa kanila. Makukulit kayo ng mga araw na yun eh. Tsaka wala namang magulang na hindi namalo ng anak. Pagrespeto lang yun. Pero ano yung sinuklinin nyo? Galit. Galit na mas masakit sa ginawa ko sa inyo. Opo. Pagsabihan mo ako ng pumunta ka ngayon, pasagasa ka. May sakit ako, baka mamatay ako rito. Bakit hindi pa ngayon? Diyos ko po, Panginoong Yesus. Tay, sa tingin mo ba yun lang po ba yung dahilan na ikinagalit nila o baka may mas malalim pang dahilan? Wala na po. Wala na. Ako sir, sa totoo lang, nag-isuway akong anak. Pero na minsan, hindi ko binastos ang nanay ko hanggang sa namatay siya. Hindi ko siya pinagsakitan ng kalooban para sa akin. Opo. Hanggang sa namatay siya. Kaya nga sinasabi ko, kunin mo na lang ako na. Ayoko na rito sa mundo ng mga tao. Mahirap dito gumalaw. Opo. Sana sa kalagayan ko. Pero hindi naman siya ilang beses na ako namatay. Pero bakit gano'n? Hindi nabubuhay ako. Hindi pa talaga oras, tay. May plano pa si God po para sa inyo. Gusto pa niyang maturuan siguro yung mga anak mo, tay. Gusto pa nilang ma-realize, ay gustong iparamdam kung gaano ka-importante ang magulang. No? Tay, kaya ako na parito, ay nakarating dito dahil sinamahan po ako ni Kuya Eddie Bugarin. Kilala niyo po ba? Andyan siya sa labas. Kilala niyo po? Opo. Robin. Robin Hood dito yan. Ano po? Robin Hood. Robin Hood. Puta, magnanakaw yung Robin Hood Ano yan? Robin Hood dito Bakit yan. mo nasabing Robin Hood si Kuya Eddie Bugarin? Tumutulong dito yan. Tumutulong dito. Pagka, ibig sabihin, yung pagiging asensado niya, pinamamahagi niya rin sa mga kabarangay niya. Ay, ganon. Hindi siya mapanolo. Ay, sabi mo, Robin Hood. Robin. Pwede bang ilarawan mo sa amin si Eddie Bugarin alias Robin Hood dito sa Bataan? Matulungin yan. Matulungin. Lalo na sa nangangailangan. Opo. Tulungin yan. Nagbibigay yan. Hindi yan maramot. Oh. Kung anong meron siya, pinatitikim niya. Kaya nga pinagpapala ng Panginoon yan eh. Opo. Kung hindi pinagpapala ng Panginoon yan, di sumablay yan. Opo.
Tama. Ganyan ka, Robin Hood dito yan. Tumatayo yung balahibo ko tayo sa sinabi mo regarding doon sa pagkatao ng aming kapatid Hindi, dito totoo sa Bataan. Hindi maramot yan. Salamat. No? Kaya lang pagka may okasyon sa kanila, hindi na po ako makapunta dahil sa kalagayan ko. Opo. Dati ako pag may okasyon sa kanila, lagi ako sa kanila eh. Ngayon di ko na po, umusad lang po, lagi ako nalalaglag sa taytay. Ngayon lang po ako nagkaroon ng nakapag-interview ng kabarangay ni Kuya Ed. Masaya ako sa nabalitaan ko. Although kilala ko rin yung mga yan, siyempre mga kapatid ko yan, no? At unang-una, kung ano man ang nagawa ng aking kuya dito sa barangay ay pasasalamatan natin kay God, no? Dahil pandemic, boss. Pandemic. Nung pandemic, anong ginawa niya? Namigay ng bigas yan, tsaka buhay na manok. Buhay na manok, opo. Opo. Tigli 5 kilo. Opo. Malaking bagay na yun. Opo. Ganyan kaano sa kabarangay niya. Salamat sa Panginoon, no? Salamat sa blessing. Kaya naman pinagpapala siya eh. Opo, kaya Lord, thank you so much sa mga biyaya pinagkakaloob mo sa aking mga kapatid, sa aking pamilya. Naway dumanak pa yung blessing sa sanlibutan, no? At na maging maayos po ang lahat. Sige tay, para hindi ka na masyadong mapagod, magbibigay po ako ng kaunting tulong para ano po, para mapunta ka sa ano. Gusto ko yung mata ko, sir eh. Opo, tay, magbibigay ako ng kaunting tulong para mapagpa-check up ka. Sabi mo, walang pamasahe. Pero kung grade 6 yung anak mo, masasamahan ka na po niya, ano? Kasi ang mission ng Team Daddy Frankie ngayon ay iikot sa buong barangay dito. Makatulong sa mga kagaya ninyo. Sa 30 po, darating abay ko, sir. Opo. Darating po siya. Sino po? Yung abay ko, uuwi po rito. Papasama po ko sa ano, doon sa pagamutan. Gusto ko lang po ma-check up ako kung ano na po yung kalagayan ng katawan lupa ko eh. Yes, tay. Kitang-kita na tay, kailangan na po talaga yung katawan lupa mo. Namumroblema ng malaki. Totoo po yun. Kailangan po ng ano. Minsan po, natutumba ako. Minsan natutumba ka. Ilong-ilo ko. Tsaka isa pa po, tumatay na po akong dugo. Tumatay ka na ng dugo, Diyos ko po. Kaya tayo, wag mo nang patagalin pa tayo, ano? Pumunta na po kayo sa, ospital. Tay, eto po. Kamay mo po, tay. Bibilangin natin, nakikita mo pa po ba to, tay? Hindi ko po nakikita. Hindi mo nakikita. Tay, 500 pesos po yan. Nasasalat ko lang po. Nasasalat mo lang. O, bilangin natin, tay. 1, 2, Salamat po, Diyos. 3, 4, 5, Salamat po. 6, 7, 8, Sana marami po kayo matulungan. 9, 10, 11, Salamat 12, po. 13, 14, Matitingnan na po yung 15. katawan lupa ko nito. 16, 17, 18, 19, Maraming 20. salamat po. Diyos ko po, maraming salamat po sa hulog ninyo dito. Tay! Imbis na mga anak ko yung naggaganito, ibang tao pa. Imbis sila yung tumutulong sa akin. Makapakabuti niyo po. Hayaan mo, tay. Napakabuti niyo po. Nalaglag na, tay. Hayaan mo, tay. Pag napanood ng mga anak mo to, tutulungan ka na nila, sasamahan ka nila. Ano po? Hawakan mo yung pera, tay. O, ito po. Ayan, 10,000 yan, tay. Salamat po, Diyos ko. Para makapunta po kayo sa ospital bago mahuli ang lahat, ha? Ito iniinda ko eh. Opo. Yung 2 kidney ko po. Tay, hanggat hindi ka pumupunta ng ospital, parami na ng paramihan. Palala ng palala. Kaya masasabi ko sa iyo, tay, andyan yung anak mo, asawa mo, pumunta na po kayo sa ospital, no? Pag hindi ka pupunta ng ospital, tay, 2 hakbang mo lang, patay ka na po. Hindi ko po gagastusin sa kalokohan yan. Opo, wag po. Gagastusin ko po yan sa katawan ko, sa buhay ko.
Sa totoo lang pong nakabili po kami ng gamot dahil binigyan ako nung nanliligaw sa anak ko ng 500 eh. Opo. Yung nandun pong lalaki, Mm-mm. sumeldo mo kahapon yan. Kagabi pa po ako nagdi-delirio sa katawan lupa ko. Binigyan niya akong 500. Ayun po, binili nila ng gamot. Ito po. Sige tay, hayaan mo na tay. No? Sana yung mga anak ni tatay, tulungan na lang po siya, no? Bago mahuli ang lahat, mga Ito po kababayan. siya. Ito po yung gamot ko. Oo, sige tay. Mo po sa iyong mga anak. Mga anak, bago na kayo. Huwag yung puro galit yung nilalagay nyo sa dibdib nyo. Sa totoo lang, ilang beses ko ulitin sa inyo. Walang magulang na hindi namalo ng anak. Kahit na milyonaryo pa, pinapalo rin nila yung mga anak nila. Pero bakit ganun naman ang sinusukli ninyo? Sakit, pasakit, pagpapabaya. Hindi ko naman kayo pinabayaan nung maliliit kayo. Itinaguyod ko kayo kahit anong hanap buhay. Pinasok ko, wag lang magnakaw. Pare pakain sa inyo. Naging dugo man ng pawis ko sa pangulot ng basura. Pangangalakal. Pero at tusukli nyo, may sakit ako, iniwan nyo ako. Iniwan nyo ako. Wala man lang akong mainom na gamot, walang nagpapagamot. Anong gusto nyo, hintayin ko na lang magpantay ang mga pako. Maunang lumalabas yung pako sa pintuan. Nak naman, hanggat hindi pa uli ang lahat. Puntahan nyo ako dito. Pagka wala na ako doon, kayo magsisisi. Hindi ko na kayo maririnig. Hindi ko na kayo maririnig. Ang dami nang namatay na ganitong sakit dito sa lugar natin. Pero ako ayokong magpagupo dahil yung mga kapatid mo maliliit pa. Gaano kasakit wala ng anak na hindi tumutulong sa magulang. Gaano kasakit na mawalaan ng ama. Kung kayo rin ang magiging dahilan. Matakot kayo sa Diyos, anak. Matakot kayo sa Diyos. Buti na lang merong mga tao pang mababait na mga hulog ng Diyos para tulungan ako. Binigyan nila akong pampacheck-up at binibigyan nila ako ng pambiling gamot. Dapat kayo ang gumagawa niyan, hindi sila. Pero hulog sila, kinakasangkapan sila ng Panginoon para tumulong sa kapwa. Hindi sila mararamot. Kagaya nyo, kayo, napakaramot nyo. Mabubuti silang tao. Mabubuti silang tao. Kung pumunta ka dito, makikita mo yung kalagayan ko. Bulag na ako. Hindi na kumpleto ang mata ko. Ang kamay ko, hindi ko na maihawak kahit na kutsara nalalaglag. Ang paa ko, pag lumalakad ako, bigla ako natutumba, nahihilo ko. Ang pinakamasakit, dumudumi na ako ng dugo. Doon ako natatakot yung pagdumi ko ng dugo. Puro dugo, walang dumi, dugo, dugo. Gusto po. Mabibigyan lang ako ng pangalawa pang buhay. Hindi magiging ganitong takbo ng sitwasyon namin. Yes, mo. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, masyadong napapagod na po si tatay. Kaya hindi na po natin masyadong patagalin. At nawa po ay malagpasan ni tatay yung kanyang paghihirap, pagsasakripisyo. Kaya na aking sinabi, okay lang po sana yung mga ganyang pagsubok kung nandyan sana yung pamilya, nandyan ang anak. Pero bakit nga ba? Sadya nga po bang ganun mga kababayan? Pagkatapos natin palakihin ang ating mga anak ay basta-basta na lang po nila tayong iwanan. No? Paki-comment po dyan mga kababayan kung ano ang inyong opinion, suggestion, reaction po sa pamilyang ito. At loobin sana ng Panginoon mga kababayan na sana
ay hindi ito ang huli na pagpunta ni Daddy Frankie. Ingatan po natin parati ang ating kalusugan. Napakahirap po magkaroon ng sakit. No? At syempre, kabayan, kung sakasakali po naibigan at nagustuhan mo ang programang ginagawa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako na pakishare po ang ating upload videos. At syempre mga kababayan, bago po ako tuluyan magpaalam, ay magpapasalamat po ako sa pamilya ni Kuya Eddie Bugarin. Isa po siyang naging tulay para marating natin ang pamilyang ito at makapag-abot ng kaunting tulong. Maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. At lahat ng nandyan sa baba, sa premiere natin, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat. At syempre kay Boss JB, thank you so much. Sa ating barangay captain dito, thank you sa mga kagawad. Magandang gabi po. God bless.